So, maghahagpat tayo ng malunggay. Ilalagay ko sa isda na galunggong. Parang nakakamiss kasing kumain ng may sabaw. So, ayan. Mayroon pa naman ako dyan mga leftover. Kaso lang, gusto ko lang ng sabaw kasi nahihirapan ako kumain pag walang sabaw. Kaya ayan, nanguha ako ng malunggay dun. Ayan. Para to sa aking ulam ngayong gabi. I bet this really so good in the restaurant. So, ito na naman ang ating ulam. So, ayan. Naglagay na tayo ng sibuyas. Kailangan ko to kasi hindi ako makakain ng matigas. Nahihilo ako dahil alam nyo na kulang yung kain ko. Ayan. May kamatis. So, antayin ko yan. So, pwede naman siguro yung malunggay sa galunggong, no? So, ito yung aking ulam. Ayan. So, 4 na piraso lang yan. Kasi si Kano, hindi siya kakain nito. Ako lang. 2 lang kami dito kasi yung mga bata nandoon sa kay nanay. So, ito ngayong gabi. Tapos bukas, ito yung almusal ko. O, diba? So, pagkatapos nyan kumulo is, ilalagay na natin tong ulo ng galunggong. So, alam nyo bang nagkakaubusan na rin ng malunggay dito? Kasi, ang daming nangunguha ng malunggay dito kaninang umaga tapos ngayong hapon. So, ang pangit naman kasi ng malunggay kapag alam nyo yung parang matanda na yung dahon. Ayan. So, nanguha kami ni Kano ngayong hapon. Tapos, bago ko hinimay-himay, syempre dapat nahugasan ko na kasi nga, pag hinimay mo na siya na hindi mo siya nahugasan, hindi mo siya mahugasan na maayos kasi lumulutang siya sa tubig. So, ayan. May asin na yan kanina. So, maglalagay ako ng kunting asin lang yan. Kala nyo marami. Kunti lang yan. Ayan. Para medyo may lasa ba siya. Wala kasi akong ibang maisip na ilagay dito sa aking gulay. Kasi ito lang yung pwede ditong makuha ba. Ayan, gusto ko lang talaga ng sabaw dahil ang aking kanin ay bahaw. Ayan, luto na siguro to kasi medyo dilat na yung mata niya. Ayan. Diba? Sabi ko sa inyo, kahit ganyan lang yung ulam ko, pwede na yan. Masarap na yan. So, ayan. Wala kasi ibang gulay dito, nakakatamad pumunta sa talipapa. So, ito lang yung ating ilalagay. O, diba? Ayan, basta masarap yan kasi bagong luto. Ayan siya. O, diba? Akala nyo yung galunggong hindi pwedeng lagyan ng malunggay. Pwede, kahit anong isda. Ayan. Bawal to sa mga maaarte. Ayan. Bawal to sa maarte. Mag-inarte ka pa ba ngayon sa panahon ngayon na sobrang mahal ng bilihin?
ay iwan ko na lang sa'yo. Basta ako makasurvive lang, okay na. Bawi na lang sa sunod na araw. Ayan, may ulam na tayo, mga mi. So, ayan, kumakain na ako dito. Ayan yung ulam ko. Tapos, may napanood ako na isang vlog. Sikat na to siyang vlogger. Madami siyang natulungan. Tapos, parang naghihingi siya ng tulong. Kasi may na-rescue siya na 2 bata tsaka magulang. Alam nyo ba? Ang toxic talaga ng ugali ng Pinoy. Kasi, pag alam na nilang may makukuha sila, hahabulin nila yung, kunwari kamag-anak nila, pamangkin nila, tiyuhin nila, or basta kamag-anak nila. Pag alam nilang may makukuha na sila, saka na lang talaga lalabas yung mga kamag-anak puno. Pero nang time na naghihirap ka, wala kang kamag-anak kasi kinakahiya ka, di ba? Kinakahiya ka, pinandidirihan ka. Bakit kaya ganun yung culture nating mga Pinoy, no? Di ba? Dapat kapag kamag-anak ka, kapag kadugo ka, dapat tutulungan mo yung kadugo mo na makabangon, di ba? Pero minsan, sasabihin pa nila sa'yo na pabigat ka lang sa buhay. Ganon-ganon. So ngayon, baka mahawa pa ako sa sakit mo. Ganon-ganon. Alam mo dati, nangyari yun sa amin. Nagkasakit kami. Isa sa mga kapatid ko nagkasakit ng TB. Nagkasakit ng TB yung isa sa mga kapatid ko, diba? So ang tawag nila dun sa amin, may sakit kaming colored. Tapos, minsan binabansagan pa kami na may colored kami, tapos hindi nila alam kung anong channel, ganun-ganon. So, nagkasakit kami ng ganyan, mga kapatid ko, kasi sa hirap ng buhay. Tapos, siyempre sa trabaho, hindi kami nagkasakit dahil bisyo or ano. So, walang kamag-anak sa amin na pumunta. Ayaw nila makipag-usap sa amin kasi baka mahawa sila sa sakit namin. Totoo yan. Hindi sa pagsisinungaling. Ano ba yan, Karina? Hindi sa pagsisinungaling. Nangyari yan sa amin. Tapos ngayon, may isang vlogger dito na ganon. Yung baga, tinulungan niya lang. Tapos siya pa yung kakasuhan. So, sa panahon ngayon, mahirap tumulong. Kasi minsan, kapag tumulong ka, ikaw pa yung masama. Hindi mo alam kung saan ka lulugar, di ba? Kaya nga, hindi ko alam kung ano na nangyari sa mundo. Ba maliktad na yata yung mundo kasi kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, ng makakatulong sa kapwa, yan pa yung mga kinakasuhan. Pero yung mga pabaya, yung mga walang nagawa, yung walang mga kaluluwa, hindi sila kinakasuhan. Pero ikaw na tumutulong, tapos gusto mo lang mapabuti yung tao, ikaw yung kakasuhan. Sabi ko, bakit ganito yung mundo ngayon? Sabi ko, parang, alam mo yun, nakakalungkot lang kasi nga, syempre, sabihin natin nagbablog sila, pero maganda naman yung kanilang mithiin ba? Ano ba yan si Karina yan? Yung mithiin nila, yung makatulong sila sa kapwa. Automatic, syempre may content. Pero syempre, kumbaga, nakikinabang din yung nire-rescue nila. Pero sabi ko nga, grabe naman yung palagi na lang talaga mayroong side story ang bawat kaya ngayon talaga, sa panahon ngayon, kahit gusto mo pang tumulong, pag-isipan mo muna kasi minsan, ikaw yung tumulong, ikaw ay yung masama. Tapos minsan, pagdating ng araw, diba, tulong ka ng tulong ka. Pagdating ng araw na ikaw naman yung manghingi ng tulong, walang tutulong sa'yo. Kaya, ako talaga sinasabi ko talaga sa mga kapatid ko. Kahit sa mga anak ko, sinasabi ko na wag masyadong mabait. Yun lang sinasabi ko, wag kayong masyadong mabait at wag kayong masyadong kumpiyansa kasi
sa panahon ngayon, pwede yung kaharap mo, yun pala yung kalaban mo. Pwede yung ang kinaiinisan mo, yun pala yung tutulong sa'yo. So, mag-ingat talaga tayo sa mga tutulungan natin. Kasi minsan, tayo na yung tumulong, tayo pang ipapakulong.